Okay, okay. So, paano po ang Diyos ay plano niya talaga? O it is the will. No? O pinahintulutan niya ang isang disaster at ito ay dadaan sa atin. No? Ayon sa kanyang layunin. Na paano tayo maliligtas? How can we survive? Okay? So, meron tayong mga iba't ibang disaster. Okay, global disaster in terms of Great Flood. Ito yung disaster na nangyari nung panahon ni Noah. Na kung saan, ang mga tao dahil sa kanilang matitinding kasalanan, so nagpasya ang Diyos na lipulin ang mga tao maliban kay Noah. So yan yung tinatawag na global disaster in terms of Great Flood. Okay? Okay, local disaster in terms of Great Fire and Sulfur. Kung naririnig niyo yung Sodom and Gomorrah, ganun na lang itong lungsod na ito, ganun na lang ang kanilang matitinding kasalanan. Kaya nga, nagpasya ang Diyos na sila'y parurusahan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. No? Sila'y natupok ng apoy nung panahon na yon. So, sino yung naligtas doon? Yung si Lot, yung kanyang pamilya. Ngunit, masaklap, sa pagkakataon na yon, nung sila'y paalis na, bago puksain ng Diyos yung Sodom and Gomorrah, yung asawa ni Lot ay naging pillar of salt. Naging bato. Oh, so merong mga bagay na ating pag-aralan doon. So si Lot at kanyang pamilya maliban doon sa kanyang asawa, yung asawa niya hindi naligtas. Bakit? Nung sila'y kumaripas takbo paalis sa lungsod ng Sodom and Gomorrah, tumingin yung kanyang asawa sa lungsod na natutupok ng apoy. Okay? At siya ay naging bato. No? It turns to naging siya'y batong asin. Okay? Then, another disaster. Disaster in terms of great earthquake. So, marami tayong mga earthquake na naranasan. No? Ang Pilipinas nakaranas ng mga matitinding earthquake. Okay? Pero ang pupuntuhin natin ngayon, itong nagdaang bagyo. Okay? So, yun yung pupuntuhin natin. Okay, disaster in terms of strong typhoon. Okay, nung nakarang linggo, dumaan si Bagyong Julina. Okay? Nung unang forecast track niya, sabi ko kay Ate Ninyo Edna, ang unang forecast track ng Bagyong Julina ay Isabela. Tayo yung tutumbukin. Ang Santiago matutumbok yon. Okay? Ngunit, bumaba siya. No? Bumaba siya yung bagyo. Tanong, bakit kaya bumaba? No? Anong pakialam ng Diyos doon sa bagyo na yon? Meron bang relasyon ang Diyos doon sa bagyo na yon? Okay, pag-aaralan natin, pagbulay-bulayin natin sa pamamagitan ng mga iba't ibang bersikulo ng Biblia. Okay? So, maalala ko nung nakaraang strong typhoon, tayo'y nadamay yung bahay natin, di ba? No. O bakit kaya? Nananalig naman tayo sa Diyos. Sige nga. Ganito punong-puno. Parating nananalangin, nag-aaral ng Biblia yan. Ngunit, bakit naman nabagyo yung bahay niya? Ayan. So, yun yung mga katanungan. Okay. Now, pupuntahan natin ngayon
Okay, meron tayong matinding bagyo noong 2013. Ito si bagyong Yolanda. Okay? Si bagyong Yolanda ay nagkaroon ito ay super typhoon. Okay? O maraming napatay dito. Yan dyan. Maraming namatay nung panahon ni bagyong Yolanda. Bagyong Yolanda is a super typhoon. Okay. Dito, ilan yung namatay dyan? 6,300 persons. Biro mo yan, isang bagyo na dumaan, no, 6,300 ang mga namatay. Bakit? Kasi nagkaroon ng tsunami. Ay, nagkaroon ng, yung tinatawag na storm surge, na kung saan yung baybay tumaas. At saka yung tubig noon, niragasa yung mga bahay-bahay malapit sa dagat. So, kaya maraming namatay dyan. Okay? So, yan yung bagyong Yolanda. Itong bagyong Kiko na dumaan sa atin, super typhoon din yan. No? Bakit? Nagkaroon ng signal number 4. Okay? Pero mamaya, pag-uusapan natin maigi yung typhoon Kiko na yan. So, bakit merong ganito? No? Merong mga disaster na ganito, bagyong malalakas. Okay? Yan ba ay plano ng Diyos yan? O yan ba ay pinahintulutan ng Diyos? Kung yan ay pinahintulutan o plano ng Diyos, paano tayo magtatagumpay? Paano natin ma-overcome yun? Okay? So, pagpatuloy natin mga kapatid. Okay? Now, sa Zechariah chapter 8 verse 14, ganito. The Lord Almighty says, when your ancestors made me angry, okay, makinig mga kapatid ha, the Lord Almighty says, when your ancestors made me angry, I planned disaster for them. So, nagplano ang Diyos para magkaroon ng disaster doon sa mga kanyang mga hinirang na kung saan hindi sumusunod sa kanya. Hindi na sumusunod. Okay. I planned disaster for them and did not change my mind, but carried out my plans. Okay? So, nung mga nakarang pagtitipon natin, ay naikwento ko yung lungsod ng Ninive. Ang lungsod ng Ninive ay matindi ang kanilang kasalanan, yung kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya nagpasya ang Diyos na parurusaan niya ang city of Ninive. Ngunit bago niya parusaan yon, isinugo niya si Propeta Jonah upang paalahanan yung mga tao na manumbalik sa Diyos. Ang ginawa ni Propeta Jonah, iso-shortcut natin, pumunta nga siya sa city of Ninive. At sinabihan yung mga tao doon na magsisi at manumbalik sa Diyos. No? Ang ginawa nila ay nagbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Kaya, nagbago yung isip ng Diyos. Pero dito kay Propeta Zechariah chapter 8 verse 14, I planned disaster for them and did not change my mind, but carried out my plans. But in the case of city of Nineveh, now since God sent Prophet Jonah so that Jonah will tell his people, to these people in the city of Nineveh to repent and to return to God, but the people, nanumbalik yung mga tao sa Diyos. Nagsisi sila ng kanilang kasalanan. Kaya nga, nagbago yung isip ng Diyos. No? At hindi na sila pinarusahan. Okay? So, nagbigay ako ng dalawang halimbawa doon. Okay? Now,
Now, now this is what the Sovereign Lord says. In my anger, I will send a strong wind, pouring rain and hailstone to destroy the wall. Ano yung wall? Yung tao ayaw nang lumapit sa Diyos. Yung tao ayaw nang makinig sa Diyos. Kaya nga sabi niya, in my anger, I will send strong wind, pouring rain and hailstone to destroy the wall. Okay? Next. The Lord Almighty says in Jeremiah chapter 25 verse 32, the Lord Almighty says that disaster is coming on one nation after another. No? Tandaan natin ito mga kapatid ha, yung bagyong dadaan sa atin, dadaan din sa China, dadaan sa Taiwan, dadaan sa Japan, ganon. No? So ito yung sinasabi. Hindi lang tayo yung tinatamaan. Pwede yung mga ibang bansang natatamaan. Okay? Now, and a great storm is gathering at the far ends of the earth. So, karamihan o malimit o karamihan na pinanggagaling ng bagyo ay sa Pacific Ocean. Dito nang gagaling. Nasa east. Sa east natin nanggagaling ang bagyo. Far ends of the earth. Tinatawag. Okay? So, doon nang gagaling yung bagyo. Sa Amerika naman, yung ocean doon naman pinagagalingan ng hurricane. Okay? Now, Jeremiah chapter 22 verse 19. His anger is a storm, a furious wind that will rage over the heads of the weak. Okay? Sino yung dinadaanan ng bagyo na yan? Nitong disaster na yan? Yung mga weak. No? Yung mga ayaw makinig sa Diyos. O sarili na lang yung iniisip, no? They glorify themselves, no? They worship themselves, no? Oh, ang tawag doon idolatry. Sarili na lang ang iniisip nila, no? Okay? They worship themselves. No? So, those are the people na tinatawag dito sa verse nito na weak people. Okay? Okay. But the Lord sent a strong wind on the sea. The storm was so violent that the ship was in danger of breaking up. So, ang Panginoon Diyos pala, no, isinesend din niya ang bagyo, no? Strong wind. Dito sa verse na ito. Now, when He is angry, who can survive? Kung ang Diyos ay galit, paano tayo maliligtas? Okay? Who can survive His terrible fury? He pours out His flaming anger. Rocks crumble to dust before Him. Now, the Lord is good. He protects His people in times of trouble. Okay? He takes care of those who turn to Him. Parati kong sinasabi sa inyo mga kapatid na lalong-lalo na itong panahon ng pandemya, no? Sabi ng ating Panginoong Yesus sa Revelation chapter 3 verse 10, sabi niya, sapagkat ikaw ay nagtiis na gawin ang aking utos, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa tao sa buong mundo. Ito ngayon, the Lord is good, He protects His people in times of trouble. Okay? Okay, because you have kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble, which is coming upon the world to test all the people on earth. Okay? So, ang Diyos ay ibinibigay niya yung pangako niya sa atin. No? At yun ay araw-araw natin nararanasan, natatamasa yung protection ng Diyos sa atin. Yung kanyang biyaya para sa atin. Okay. Ngayon, tanong. Itong bagyong Kiko, strong typhoon. Nagkaroon siya ng
signal number 4. Nagkaroon tayo ng signal number 4. Yung signal number 4 tumama sa Batanes at Babuyan Islands. Doon dumaan yung signal number 4. Okay? Pero tayo, yung Cagayan, signal number 3. Tapos yung Isabela, signal number 2. No? At may signal number 1. Tinignan ko doon, sa signal number 1, lahat na ng parte ng southern part ng Isabela, signal number 1. Pero tignan ko doon sa bulletin, wala ang Santiago City. Ibig sabihin, wala tayong signal. Ngunit, nakakaranas tayo ng ulan. Di ba? So, ngayon, pag-usapan natin, paano tayo ililigtas ng Diyos sa ganitong katulad ng malalakas na bagyo, tulad ng bagyong Kiko. Okay? Ngayon, puntahan natin yung forecast track ng bagyong Kiko. Okay? Nakikita ba ninyo? Kung hindi niyo nakikita, i-adjust ninyo yung sarili niyo para makita ninyo. Okay? Yan ang forecast track ng bagyong Kiko. Mga 4 na araw ang nakaraan. O 5 araw ang nakaraan. Okay? Kung makikita ninyo yung linya na parang rectangle, trapezoid, yun yung tinatawag na boundary line ng Philippine Area of Responsibility. Okay. So, nung pumasok itong si Bagyong Kiko, typhoon na siya. Nung pumasok ito, typhoon na. Okay, nakikita ninyo yan, sa kanan ninyo, yun yung umpisa ng forecast track ni Bagyong Kiko. Typhoon. Ibig sabihin, malakas na siya. Okay? Kung mapapansin ninyo sa mga sumusunod na forecast track niya, bumababa. No? Bumababa. Ang direksyon niya ay southwest. Okay? Southwest, kaya siya bumababa. Okay? Kasi ang tanong kanina, paano tayo puprotektahan ng Diyos sa ganitong bagyo, malakas na bagyo na ganito? Okay? So, makikita ninyo, ang forecast track niya pababa. Kung magiging diretso yan, tutumbukod tayo. Tama? Kung diretso yan, tutumbok sa atin yan. Okay? Bakit kaya? Okay, ito yung sagot niya. In this verse, Jeremiah, sulat ni Propeta Jeremiah, chapter 33, verse 25. But I, the Lord, have a covenant with day and night. I have made the laws that control earth and sky. So, sino yung gumawa ng batas, ng langit, o ng himpapawid at ng lupa? Walang iba kundi ang Diyos. Siya ang gumawa ng batas ng himpapawid at ng lupa. Ngayon, ang bagyo ay ayon sa science ay nabubuo according to natural science. Okay? Okay? So, natural law. Nabubuo yung bagyo ayon sa science ng natural law. Ngayon, sino ang gumawa ng batas ng himpapawid o ng langit at ng lupa? Walang iba kundi ang Diyos.
So, sa pamamagitan ng verse nito, maintindihan natin kung paano tayo ililigtas ng Diyos sa anumang sakuna tulad ng bagyong Kiko. Okay? Balik tayo doon sa picture na yon. Since ang Diyos ang may control, meron siyang control sa bagyo. No? Bakit? Kasi ang bagyo nag-originate sa natural law. No? So, and natural law was created by God. Okay? So, yun yung magiging patayan natin. Kung paano tayo tutulungan ng Diyos. Balik tayo dun sa picture. Ay, balik. Okay? Okay, sabi ko kanina, ang direction o yung forecast track ng bagyong Kiko, mula siya nung siya ay nag-umpisa, southwest. Kung magiging direksyon ito, ay sigurado matutumbok tayo. Okay? Isabela, matutumbok ang Isabela. Ngunit sa sumunod na mga araw, unti-unti siyang tumataas. Okay? Unti-unti siyang tumataas. Pero doon sa pababa siya, sa southwest track, kasi merong high pressure doon sa norte. Sa norte may high pressure. Okay, sino ang may control din? Diyos din ang may control doon. So, ibig sabihin, merong high pressure doon sa taas, merong kaya siya bumababa. Okay? Kaya siya bumababa. Tapos, mga nakarang araw na, lumabas na yung southwest monsoon. Ano yung southwest monsoon? Ito yung hangin na manggagaling sa southwest. Ang direction ng hangin na ito ay northwest. Yun yung direction ng hangin, ng southwest monsoon. Okay, ang southwest monsoon ay hangin yan. Okay? Malakas din yan. So, kaya meron tayong tinatawag na northwest monsoon. Bababa siya. Now, nung lumabas na yung southwest monsoon at yung high pressure sa taas na wala, okay? Kaya siya tumaas yung forecast track niya. Sinong may control dun? Since, according to Prophet Jeremiah, chapter 33, verse 25, no? God made the laws of sky and earth. So, meron siyang controlling power. So, pwede niyang gamitin yung high pressure, pwede niyang gamitin yung southwest monsoon para i-control niya yung bagyo. Ngayon, bakit may bagyo na yan? Pwede namang walain ng Diyos yan eh. Do you agree na kaya niyang walain yan? No? No? According to our Lord Jesus Christ, nothing is impossible for God. Pwede niyang walain yung bagyo. Ngunit, bakit nandyan yan? Why God allowed it? Para i-test tayo. Tayong mga nananampalataya at saka yung mga taong malayo sa Kanya. Okay? So, sa unang track niya, parang sinusubukan tayo na tayo'y manalangin. Panginoon, sana po ganito. Meron tayong hinihiling sa Kanya. Why? Kasi alam natin, bagyo ito. Kung tatama sa atin, maraming perwisyo maaaring maidudulot niya personally sa atin. Ngunit tayo'y nananalig sa Kanya at malinaw doon sa pangako niya sa atin na
ikaw ay nagtiis na gawin ang aking utos, then iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating. Okay? So yung high pressure, yun yung cause nung bakit bumababa siya. Pero nung nawala na yung high pressure, kung nagmo-monitor kayo sa forecasting ng biglang meron namang naipos ng southwest monsoon. So yung southwest monsoon, nung meron na yon, ay tumataas na yung forecast track. Okay? So ganun ang paraan ng Diyos kung paano tayo iingatan, kung paano tayo ililigtas sa isang malaking sakuna na mangyayari sa atin tulad ng Bagyong Kiko. So, nung yung mga huling araw na, nung medyo papalapas na siya, naging na ito, malakas na bagyo, signal number 4. Saan yung signal number 4? Sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Sila yung natamaan ng signal number 4. Ngayon, tanong, bakit kaya dumaan sa kanila yun? Gustong subukan ng Diyos ang kanilang pananalig. No? So God will test them. According to Prophet Zechariah, chapter 13, verse 9, maliwanag na tayo ay susubukan. No? At ilalagay tayo, idadaan tayo sa apoy tulad ng isang ginto. No? Ngayon, sa pagsubok na yon, doon mo makikita nga ikaw ay ginto. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay ginto. Ngayon, ba't hindi naman dumaan sa atin? Yun ang tanong. Bakit hindi dumaan sa atin? Pwede naman dadaan sa atin yon doon sa forecast track, pwede naman. No? Malinaw doon kay Nahum, kay Propeta Nahum, no? God will take care His people. So, merong mga iba't ibang faktor na kung saan sa panahon ng bagyo ay doon natin mararanasan ang biyaya ng Diyos sa atin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Merong mga bagay na kung saan may mga bagyo na dumadaan sa atin. Hindi yung literal na bagyo. Okay? Itong pandemya nito, lahat tayo ay nakaranas ng pagsubok dulot ng pandemya na ito. Ngunit tayo ay iniingatan pa rin ng Diyos. Kaya nga ito nga, patuloy pa rin tayo nagtitipon para tayo'y magpuri at luwalhatin ang ating makapangyarihang Diyos. So, in short, yung biblical disaster ay nandyan na sa Biblia yan. Sabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 24, makakaranas kayo ng iba't iba't matinding kapigatian sa mundong ito. So, merong talagang nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia na meron tayong tinatawag na biblical disaster. At yun ay mangyarit mangyari. Ngayon, ang sumatotal doon, kung mangyari yon, tayo ba iingatan ng Diyos? Opo. No? Tayo iingatan ng Diyos. Sa panahon ng pagsubok, iniingatan tayo ng Diyos. Tayo'y nananalig sa Kanya. Matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, sa pagsubok niyan, ay makikita ko yung pananampalataya natin sa Diyos ay ginto. Kaya tayo'y dumadanas ng pagsubok at kapigatian sa mundong ito na kung saan ating kinagagalawan. Habang tayo'y naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus upang makamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, marami pong salamat sa mabuting balita na ito na inyong ibinigay sa amin upang sa ganun maging gabay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at sa paglago
ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Amen? Amen! Amen!